Morning, hello mga ka-warriors. Ayan, good morning po. Yan, kagigising ko lang, di ba? Good morning po, ayan. Nasagutin ko lang yung tanong ni Kuya dun sa, sabi niya kung magkano daw po yung ginastos ko dun sa biopsy. Pasensya na po sa boses ko dahil sakit po yung lalamunan ko. Dahil sa init ng panahon na yun, napainom ako ng malamig. Kaya ayan, sumakit yung lalamunan ko. Ayan, gagawa tayo ng video about doon habang nagkape. Kape po tayo. Coffee block po yung kinakape ko. Ayan. So, kuya, yung nagastos ko po ng biopsy doon, anong taon ba ako na biopsy? 2018? Parang ano po, para sa akin based doon sa experience ko namin ni mama is, depende po yun sa hospital kung saan ka magpapagawa ng biopsy. Ako po kasi nagpagawa po ako ng biopsy sa NKTI, sa National Kidney Institute. Ako po kasi nag-apply po kami sa social service para makakuha ng discount. So, yung nakuha kong discount, yun po yung sinasabi nilang, dalawa po kasi yung discount, parang dalawa po yung binibigay nilang discount. Ewan ko lang po ngayon kung ganun pa rin kasi matagal na po yun, 2018. So, yung nakuha ko po is yung mataas kasi dalawa po yun. Yung isa, yung parang 75 po ata. Tapos yung isa, hindi ko na tanda kung magkano yun, basta malaki siya. Yan kasi sasalang po kayo sa interview tapos may mga requirements. So, syempre, wala naman po kaming hawak ng ganong kalaking pera kaya nag-apply po kami ng social service. At di naman po namin pinagsisihan yun dahil ang laking tulong po nun kasi ang laki po ng discount na binibigay sa akin lagi tuwing magpapalab ako. Kasi nung hindi pa po ako dinadialysis, parang nag-undergo pa lang ako ng medicine. Chine-check pa lang yung lahat ng mga antibodies ko. Ang dami pong lutang pa ako, sorry. Ang daming lab na pinapagawa sa akin. So, ang laki po ng binabayaran namin. So, minsan umaabot kami ng 10K, minsan 15K, minsan 20K. So, kaya kaya, siso ako, no, pansin nyo, tuwing magsasalita ako, so, sorry naman. Nakakuha kami ng discount, kaya yung nababayaran namin is konti lang. Minsan, nagkaroon ako ng bill na lalab is nasa 5,000. Ang binayaran ko lang po doon is wala pa sa kalahati, as in, ang liit lang. Kaya nagugulat ako sa binabayaran ko, sobrang konti lang. Sobrang helpful po nung mag-apply kayo ng social service sa NKTI. Tsaka, lalo na po ngayon kasi may malasakit center na po sa NKTI. Kasi naalala ko noon, nung nagsisimula pa lang ako magpagamot sa NKTI, wala pa pong doon wala pang malasakit. Kasi hindi kami nakapasok ng malasakit. Nito lang, nung inoperahan yung braso ko, kami nakapasok ng malasakit tsaka social service. So, doon na tayo punta sa biopsy kung saan ako napunta, no? So, pinag-prepare po kami ng 42,000. Sabi po is yung kinompute po ng doctor is 42,000. Pero, ang pera po namin nun is nasa 10K lang. Tapos, yun na nga, inasikaso ni mama yung social service, tapos, konti na lang yung nabayaran namin. Siguro hindi namin naubos yung 10K doon. Ay, hindi. Ang pera lang po pala ni mama, hindi pala 10K, sorry. Ang binigay po pala sa kanya ni daddy is nasa 20 yung dala ni mama. So, yung binayaran namin doon is nasa 12K lang. Nasa 12. Tapos kasi ang bait po nung doktor na nag-handle sa akin.
Ang doktor ko po doon nung 2018 is si Dr. Gabo, babae po siya. Sobrang bait po as in kasi may mga kailangan akong requirements, pabalik-balik ako. So tinulungan niya ako, siya pa yung binigyan niya ako tapos sinamahan niya pa ako doon sinamahan niya pa ako no'n sa social service kasi magsasarado na. Yun na lang yung kulang ko na requirements. So hindi ko lang tanda kung anong requirement. Sinamahan niya ako, binigay niya na do'n para ma-process na agad, na makita na sinasamahan ako ng sarili kong doktor. 'Di ba ang galing, ang bait-bait talaga ni Lord. Dinadali niya yung ano ko, kaysa bumalik pa kami another day, ang laki ng pamasahe namin kasi Laguna pa kami. So yung binayaran namin do'n is naalala ko nasa 12K. Tapos, yung 1,000 yun yung ano namin do'n, yung cost namin ng pag-stay namin ni mama do'n kasi dalawa lang po kami do'n sa ospital. Kasi nga po malayo kami sa NTTI. So, nag-stay po ako do'n ng isang gabi at isang araw kasi hindi ako pinauwi agad ng doktor kasi siyempre nagbi-bleed. Siyempre ano 'yun, nasa loob 'yun. Kumbaga close operation 'yun, hindi 'yun siya operation na may hiwa. Kumbaga tusok lang siya ng karayom kaya medyo hindi siya maganda na uuwi kami na nagbi-bleed pa sa loob. So maya-maya mino-monitor kung nagdudugo pa ba siya o hindi. Pero ang laking tulong po nung nagpa-biopsy ako. So yung nagastos namin do'n lahat-lahat, kasama niya yung mga gamot-gamot is nasa 13,000 lang yung ano namin. Pero ngayon po parang mas mamahal na po ata yung biopsy kasi iba na yung ano ngayon, 'di ba, taon-taon nag-iiba naman. Nagbabara yung ilong ko, mga ka-warriors. So yun lang po, ano ko lang po is wag po kayong matakot 'pag sinabihan kayo na kailangan niyo pong magpa-biopsy. Magpa-biopsy po kayo, wag po kayong matakot. Mas maganda po kasi ang biopsy po kasi dun niyo po kasi malalaman kung saan nag-start yung sakit niyo, gaano na kalaki yung damage ng kidney niyo, maaagapan pa ba siya o hindi. Tapos dun ko nalaman na kung gaano na kalaki yung damage ng kidney ko nung nagpa-biopsy ako. Tapos malalaman niyo rin po kung kaya pa ba siya habulin ng gamot at pinakaano po dun is dun malalaman ng doktor kung paano nila talaga kayo bibigyan ng tamang gamot. Kumbaga hindi sila magbibigay sa inyo ng huhulaan lang nila, 'pag may masakit sa'yo bibigyan ka ng ganito, ganyan. At least 'pag na-biopsy po kayo, yung gamot na ibibigay nila sa iyo is tumbok do'n sa sakit niyo. Kaya wag po kayong matakot. Kasi yung iba na nakakausap ko natatakot sila. Baka daw kasi anong mangyari sa kanila 'pag binayopsy sila. Hindi po yun gano'n. Safe naman po yung biopsy. Depende na lang po siguro sa gumagawa sa inyo. Basta yung gumawa sa akin ng biopsy, yung sarili kong doktor, ang bait niya po. Kaya ayan. Syempre, bago ang lahat, mag-pray po kayo, manghingi kayo ng guidance kay Lord para mas maganda yung kinalabasan ng pagpapabiopsy nyo or kung ano man yung ipapagawa nyo. Number 1 po talaga doon is manghingi kayo ng guidance kay Lord. Mag-pray po talaga kayo. Kasi yun po talagang pinaka-importante. So, yun lang po. Maraming salamat po. Yan. Paki-like and subscribe na lang din po sa YouTube ko. At tulong nyo na rin po sa akin. So, ayan, update dito. Hindi pa ako nakapapagawa ng aking pistula kasi wala pa po kaming ganito. So, nag-aantay pa po ako na magkaroon ng blessing. Kasi ito po hindi naman po pang matagalan. Actually, na tayo matagal na. Iniingatan ko lang na hindi siya masira. So, napag-iingat naman yan. So, sabi nga po ng nurse namin, kailan daw ako magpapagawa ulit ng pistula. Sabi ko, pag nasira na to. Kasi sa totoo lang, wala pa po kaming pera. So, yun lang po. Maraming salamat po. So, mga ka-warriors,
Yeah, wag po tayong mawala ng pag-asa habang buhay pa po tayo is may pag-asa. Bye-bye po!